Todo suporta ang mga sangay ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers na itinuturing nating mga bagong bayani. Ang mga hakbangin na ginagawa ng Philippine Overseas Employment Administration sa ulat ni Emil Carrion. Matapos ang matagumpay na sa pagpataw ng kamatayan kay OFW Mary Jane Veloso, di pa rin mawawala ang realidad na palaging nalalagay sa peligrong sitwasyon ang mga OFW na kababayan natin sa banyagang lupain. Taong 2012 ay halos 2.2 milyong OFW ang bilang na naitala ng PSA-NSO o ang Philippine Statistics Authority National Statistics Office. Sa programang Radyo Vision Media ng Bayan ay inilahad ng POEA ang kanilang pangunahing gawain para sa ng OFW. In the last 3 years ay nakapagpasara po tayo ng mga 131 recruitment agencies, no? Mga hindi legitimate ito. Mga fly-by-night siguro. Ito na may mga na-cancel dito, may mga violation. Tapos meron po tayong napasara ng mga 31 na ito yung mga fly-by-night na sinasabi niya. Ayon naman sa nakalap na impormasyon ng philsmile.com, isang NGO, aabot ng 10.5 milyong OFW ang nagtatrabaho sa buong mundo. Ito rin ang regular na nagpapadala ng kanilang mga dollar remittances, isang malaking tulong sa ekonomiya ng bansa. So in other words, sa ganitong pamamaraan, merong protection na ibinibigay ang ating pamahalaan. Yun nga po sabi ni Secretary Pegtingin ng ating Pre-Employment Orientation Seminar. In fact, last year po, itinaas ni Secretary Baldos ang aming target para dito sa aming kampanya na ito, no? From noon dati ho ang 100,000 sa isang taon, okay na. Ngayon ho ay pinigting ni Secretary at ang aming target ay 500,000 a year. Suporta ng pamahalaan ang katapat ng aksyon na alay sa bagong bayani. Ito ay para maiwasan ang katulad na pangyayari sa mga pinaghihinalaang drug couriers o drug mules. Isang sektor ng mga OFW ang mga marino. Batay sa kanilang talaan, nakakaiwas sila sa ganitong kaso dahil maingat at mahigpit sila sa kanilang hanay. Umaabot sa 800,000 Pinoy registered. Halos 368,000 dito ang nasa ibang bansa sa survey sa taong 2014. Kaya ang mensahe ng POEA ay yung immigration status mo doon ay particularly yung visa ay hindi akma doon sa dapat na visa mo. Ayun. So kaya dapat mag-ingat din po. Kung trabaho ang pupuntahan sa ibang bansa, siguruhin na ang visa na hawak ay isang work visa at hindi isang tourist visa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil.